Hawak ko ngayon ang 1,000 pesos. Totoong pera, hindi props, hindi joke. And let me ask you of one thing. Kung bibigyan ka ngayon ng 1,000 pesos at gusto mong palaguin ito, saan mo ito ilalagay? Digital bank, stocks, mutual fund, REIT, o gagamitin mo para magsimula ng side hustle? Ops, huwag ka munang magre-react agad kasi ang sagot mo sa tanong na iyan ay magsasabi ng maraming bagay tungkol sa financial mindset mo. Maraming tao ang gustong matuto about investment pero mali ang tanong. Ang usual na tanong nila ay, saan ba ako mas kikita ng malaki? Ang tamang tanong dapat ay, ano ang pinakaangkop sa taong tulad ko kung nasaan ako ngayon? At yan ang sasagutin natin ngayon, ng may datos, ng may money mat at walang BS. Ako si Captain Chris Cervantes at ito ang 1,000 peso challenge. Planadong buhay sa kardinal buhay. Laging may gabay, hindi ka mawawala. Una sa lahat, gusto kong i-address ang mga nagsasabi na maliit lang naman ang 1,000 pesos cap. Tama ka, maliit ito. Pero hindi ito tungkol sa halaga, tungkol ito sa habit. Ayon sa Bangko Sentral, only 25.6% of Filipino households have money to save at the end of each month, and that is a 3-year low. Ibig sabihin nito, 74.4% ng mga pamilya wala silang natitirang ipon. Kaya kung nag-iisip ka ngayon na kung saan ilalagay ang 1,000 pesos, kabilang ka na kaagad sa top 25%ers. Hindi ka behind, ahead ka actually. Pero ang tanong na saan, yan ang nagdidesisyon kung lalayo ka ba o lalapit ka sa financial freedom mo. Alam mo ba na kung magagawa mo lang mag-invest ng 1,000 pesos kada buwan sa average na 8%, in 10 years, magiging 184,166 pesos ito. In 20 years, 589,020 pesos at in 30 years, 1,490,359. Habang mas matagal, mas lalo itong lumalago exponentially. Yan ang kapangyarihan ng 1,000 pesos. Hindi ito sa laki, kundi na sa lakas ng habit ng consistent investing. So ngayon, pag-usapan natin ang bawat option. Lahat ng ito ay may data, lahat ay may money mat, at lahat ay may honest na assessment at analysis. Sige, pag-usapan natin ang pinaka-boring na option muna, digital banks. At alam ko na kaagad ang iisipin mo, Kap, hindi exciting yan. Exactly. And that is the entire point. Currently, ito ang performance ng mga digital banks natin. Maya Bank 15% per annum, conditional with spending requirements. Tony Bank 4% per annum, flat rate, no condition. Tonic time deposit 8% per annum. GSave or CIMB 2.6% base pero with promo burst umaabot ito ng 10%. Uno Digital 3.75 to 6.5% per annum. Tignan mo ang Maya, hanggang 15% per annum. Though conditional siya, depende kung paano ka gumagastos sa app nila. Kahit ang Tonic na walang conditions ay nagbibigay ng 4%, kumpara naman sa traditional na bank savings na less than 0.5% per annum lang. Sobrang layo. At lahat ng digital bank ay tulad ng traditional bank. Regulated din sila ng BSP at protected din ng PDIC. Bakit okay na option ng digital bank? Para maiwasan ang pagkakamali ng karamihan na nag-invest agad, nagkaroon ng emergency, na-withdraw ang lahat, back to zero. Without an emergency fund na good for 3 to 6 months of monthly expenses, every investment is just one crisis away from being wiped out. Ang digital bank ay hindi investment, ito ay protection. At bago ka mag-invest, kailangan mo muna ng protection. Kasi anong silbi ng 10% annual return sa stocks kung sa susunod na buwan kailangan mo ng pera para sa ospital at wala kang cash? Ang pinakamagaling na investor ay hindi yung pinakamataas ang return, kundi yung pinakamahirap mapatumba. So, digital bank is ideal for people na zero pang emergency fund, beginners just starting, liquid savings goals, pero not ideal for people na long-term wealth growth beyond inflation ang goal. Minimum starting, 0. With Maya, GSave, Tonic, they have no minimum requirement. Best pick for 2026. Tonic, Solustas, stable siya with 4% rate. Maya, high conditional. Tonic, time deposit, 8% locked.
Okay, ngayon pag-usapan natin ang stocks. Ito ang investment na gusto agad pasukin ng karamihan. At dito rin mabilis mapaso ang karamihan. Bakit? Dahil maling expectation ang dala nila. Sa katunayan, lumobo ng 50% ang mga nagbukas ng account noong 2024 at umabot ito ng 2.86 million kumpara sa 1.91 million noong 2023. Ang mga bagong online account umabot ng 2.47 million. Tumaas ito ng 62% in just 1 year. This is the largest year-on-year jump since PSE began tracking data in 2008. Ibig sabihin, ang tao ay nagiging aware na, natututo na, nagsisimula na. At ito pa, 82% of retail investors ay yung mga taong kumikita lang ng less than 500,000 per year. Pero narito ang brutally honest na parte. Hindi glamorous ang katotohanan ng stock market. Para sa mga nag-invest sa peak noong 2018, bagsak pa rin ang value ng investment nila up to now. At tumataginting na 33% ang talo na ng kapital nila. Maaaring nakakadismaya, pero ang mga matagal nang nag-hold, ang mga nag-invest ng consistent, kahit pababa ang market, sila ang mga kumita. Kasi ang annual average dividend rate ng PSEI ay nasa 2 to 4% per year. Plus, ang long-term annual compound rate niya ay nasa 8 to 10%. Ang stock market ay hindi pera machine. Ito ay patience machine. Kasi kung kumita man ng 10% ang 1,000 pesos mo, it means sa isang taon 100 pesos lang ang kinita niyan. But the real return for a beginner is not 100 pesos. The real return is learning how to hold during a red day without panic selling, how to read a company's fundamentals, how to manage emotions when money is on the line, how to build conviction in long-term thinking. So when you later invest 100,000 pesos, you already know how to behave. That knowledge is worth millions. Yung 1,000 pesos na yan, hindi lesson fee yan. Ito ay tuition sa pinakamahalagang business school na pwede mong pasukin. How to start? Sa mga interested na may nag-a-assist sa kanila, disclosure lang po. I'm a licensed stockbroker so I can assist you in opening your account. You can also open it via GStock sa GCash kung gusto mong walang nag-a-assist sa'yo. Pwede ka mag-invest ng kahit 50 pesos sa index fund using your GStocks. Bottom line, ang stock market ay ideal for patient long-term investors na more than 5 years ang kanyang horizon. It's good for building investing discipline and learning the market. Pero hindi to ideal for anyone who needs the money within 1 to 3 years. Minimum to start, 50 pesos lang via GStocks, PH, or GCash. Sa online broker, kahit 1,000 pesos. Best approach, cost averaging. Same amount every month regardless of price. Sige, para sa mga gusto mag-invest pero ayaw gawing second job ang pagiging investor, mutual funds at UITF ang para sa inyo. Halos 15% in 1 year para sa top equity fund. Very impressive. Pero wag kang magsaya agad kasi hindi laging ganito. At ang totoo, karamihan ng mga funds sa ngayon ay nasa negative territories. Ang mutual fund at UITF ay hindi shortcuts, ito ay vehicles. At tulad ng sasakyan, importante pa rin kung saan ka papunta. Pero ang maganda dito, ito ay professionally managed and fully diversified. Na kahit 1,000 pesos lang ang ilagay mo, marami na agad siyang investments na nabibili sa loob ng fund. Para sa ating mga OFWs at seafarers na nasa dagat at nasa ibang bansa na walang oras mag-monitor ng stocks araw-araw, ang mutual fund ay perfect para sa inyo. Mag-set ng automatic investment. Tapos, hayaan mo ang fund manager na gawin ang trabaho niya. Pero tandaan mo, ang pinakamahalagang bagay sa mutual fund ay hindi ang pinakamagandang fund. Ito ay ang attitude to stay invested longer and regularly. Consistency over perfection. So, ang mutual fund is ideal for busy professionals, OFWs, seafarers, hands-off investors, beginners wanting diversification. Pero hindi siya ideal for those wanting active control or dividend income. Minimum starting 100 pesos to 1,000 pesos depende sa fund. Best approach, monthly automatic contributions, 5 to 10 years minimum horizon. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga paborito kong investment para sa mga Pilipino ngayon.
REITs. And let me be clear about it. Dahil maraming hindi pa alam ang tungkol dito. Ang REIT ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na maging co-owner ng real estate, office building, malls, warehouses nang hindi ka bumibili ng actual na properties. Sa ngayon, ang dividend yield nila ay eto. 7 to 13% dividend yield. Ibig sabihin, ang pera mo ay nagtatrabaho para sa iyo kahit natutulog ka, kahit na nagpapahinga ka. At ito ang pinaka-importanting lesson na itinuturo ng REIT sa mga baguang investors na pwedeng kumita ang pera kahit hindi ka nagtatrabaho. At kapag naintindihan mo yan, magbabago ang lahat. Imagine, bumili ka ng Double Dragon na ang price ay 1.06. Kung ang minimum board lot ay 1,000, mean to say, pwede na ang halos 1,000 pesos mo na pangsimula. With 1,000 pesos, you can buy shares in REITs. Hindi mo kailangan ng milyon-milyon para mamuhunan sa real estate. Kailangan mo lang ng 1,000 pesos at ang tamang kaalaman. Bottom line, ang REIT ay ideal for income-focused investors, those who want dividends every quarter, OFW building passive income. But this is not ideal for short-term trading, those needing high capital appreciation. Minimum to start, 100 to 1,000 pesos depending on REIT. At for 2026, ang best pick natin ay A-REIT kasi napaka-stable. At ngayon, ang pinaka-controversial na sagot. Kung bata ka pa, kung konti pa ang income mo, kung konti pa ang kakayahan ng iyong ipon, alam mo ba kung saan magandang ilagay ang 1,000 pesos? Sa sarili mo. Specifically sa isang skill na magpapataas ng earning power mo. At bakit? Kasi kung titignan mo, ang average income ng isang freelancer ngayon, 39,000 pesos kada buwan. At ngayong taon, naglalaro ito sa 20,000 hanggang 200,000 pesos per month depende sa skills mo. At etong mga average income ng mga ito. Ang mga digital marketers, 20 to 80,000 pesos per month. Video editors, 15 to 70,000 per month. Financial advisors, 40 to 80,000 pesos per month. At sa ngayon, umaabot ito ng 2.25 trillion value na nagbibigay ng halos 8.5% sa ating GDP. Ngayon, gawin nating simple ang math. Kung nilagay mo sa financial investment ang 1,000 pesos mo at kumita ito ng 10% per annum, after a year, may kita kang 100 pesos. Pero kung ininvest mo ito sa sarili mo, nag-aral ka online, kumuha ka ng license as financial advisor, and if you earn 5,000 pesos per month, that is 60,000 na additional na income in 1 year. And that is 5,900% na return. Hindi ito sa stocks, hindi ito sa REIT. Ito ay sa sariling skills and talent. Pero, at malaking pero, ang side hustles ay hindi para sa lahat. Hindi rin para sa lahat ng yugto ng buhay. Kung established ka na, may regular income na, may emergency fund na, maaaring hindi na ito ang priority mo. Ang side hustle investment ay para sa mga nasa early stage na ang pinakamataas na leverage ay ang pagpapalaki ng income, hindi ang pagpapalaki ng maliit na puhunan. Bottom line, ang side hustle is ideal for 20s and early 30s, those with limited income, those wanting income growth versus capital growth, but not ideal for established earners who already have strong income and should focus on investing it. Investment, 1,000 pesos in online course, tools, or portfolio samples. Platforms, Upwork, Fiverr, OnlineJobs.ph, Coursera, Testa Online, and reputable insurance company. Sige, alam na natin ang lahat ng options. Pero ang pinakamalaking tanong para sa iyo, saan ka ba dapat pumunta? Narito ang framework ko. Kung ikaw ay wala pang emergency fund, digital bank muna, Tonic, Maya, or GSave. Build your 3 to 6 months of expenses. May emergency fund na gustong matuto? You can start with stocks. Start with 50 pesos to 1,000 pesos sa G-Stocks. Learn habang maliit pa ang amount. Busy professional, ayaw mag-monitor? Mutual fund or UITF. You set automatic monthly contribution
Forget and grow. Gusto ng passive income? REITs. Start with A-REIT or M-REIT. Reinvest dividends para mag-compound. Yang, konti ang income, gustong lumago ang kita, pinakamaganda dyan, invest ka sa sarili mo. Skill up, freelance, grow your income engine first. Walang mali sa limang ito. Lahat ay tama. Sa tamang yugto ng buhay mo. Ang mali lang ay kung wala kang gagawin. Mga kaplanadong buhay, ang tunay na aral ng 1,000 peso challenge ay hindi kung saan kumikita ng pinakamataas. Ang tunay na aral ay ito. Ang mayamang tao ay hindi nagtatanong ng magkano ang kikitain ko. Ang mayamang tao ay nagtatanong ng ano ang magiging epekto neto sa future ko. At minsan, ang pinakamahalaga mong investment decision ay hindi tungkol sa tamang asset class. Ito ay tungkol sa desisyon na simula ngayon, mag-iisip ka na ba bilang investor? Huwag hintayin ang malaking pera bago mag-umpisa. Huwag hintayin ang perfect timing. Magsimula ka kung ano ang kaya mo. Magsimula kung nasaan ka ngayon. Kasi isang araw malalaman mo na ang unang 1,000 pesos mo ay hindi talaga tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa desisyon na sinimulan mong kumilos. Ako si Captain Chris Cervantes. Huwag hintayin ang maraming pera bago mag-invest. Huwag hintayin ang tamang oras. Ngayon ang tamang oras. And always choose planadong buhay. Tandaan, maunlad ang pamumuhay sa planadong buhay. Sa